everyone! For today's video, papunta na naman kami ng bukid mga mare. Alika na naman nga kami dyan sa pag-iintindi kung ano nga ang dapat namin dalhin sa ilog. Dahil nagpasya na naman nga kami mga mare na doon nga kami kakain habang nangunguha nga ng pwedeng ulamin sa ilog. Mga mare, manlalambat kami at kukuha nga kami ng mga kabibe. At natuklasan namin na marami nga din dong susumbaligway at saka tampuyong mga mare. Ay di susugod na naman nga kami. Nakasakay na nga kami dyan sa hand tractor mga mare, kaso nga lamang ay medyo mabagal nga ang patakbo nito. Awan ko mga mare, iba daw yata ang pambelt na nakakabit dito. Pero hayaan nyo na at makakarating din naman tayo. Kinukwento nga ako dyan ng bugris ko dahil first time niya nga lamang na makakasama sa mga ganto. Kung hindi nyo nga natatanong itong ang bugris ko ay napakaselan dati, hindi ko nga ito madala sa mga gantong lugar dahil nga napakasakitin niya mga mare. Yung konting langhap nga lamang ng gabok ay talagang sisipunin at lalagnatin na siya mga mare. Grabe talaga siya ubuhin mga mare, tapos hihikain na siya. Pero awan ng Diyos mga mare, isang taon na nakakalipas nang siya'y maoperahan, ay naisasama ko na nga siya sa mga ganto mga mare dahil napakalaki na nga ng kanyang pinagbago. At kitang-kita ko nga sa kanya na enjoy siya dito mga mare. At sana nga tuloy-tuloy na ang kanyang kalakasan dahil ayoko na nga maranasan ang mga naranasan ko dati. Sa ngayon pinag-enjoy ko na lang muna siya at pag alam kong safe, sinasama ko talaga siya. Dahil nga gusto ko din maranasan niya mga mare ang mga naranasan ko noon. Kinalo nga muna namin dyan ang mga bata dahil nga sobrang hirap ng daan, baka sila'y tumalsik. Ito nga pala ang aking bugris na makulit. Isa din sa dahilan kung bakit nga hirap din akong isama ito sa galaan. Dahil nga napakakulit talaga nito mga mare. Huwag ka man din malilingat mga mare dahil para siyang naka-fast forward. Yung tipong lilingon ka pa lang, nakaswimming na siya. Ganon siya kabilis mga mare. May natatanaw na nga akong tubig dyan at yun na nga ang sign na malapit na kami. Habang nabiyahe nga kami dyan ay wala nang tigil ang anak ko kundi sumigaw ng swimming. At wala nga kaalam-alam ang anak ko mga mare na hindi nga siya pwedeng mag-swimming sa ilog. Dahil nga medyo malayo ito sa bahay namin kaya wala kaming pagbabanlawan. At kung makikita nyo nga hindi nga kalinawan ng tubig dito, hindi katulad sa ibang ilog. At syempre iba na din ang panahon ngayon mga mare, taglamig ngayon kaya kailangan natin mainit na tubig sa ating ipapaligo sa anak natin. Ang cute ngayon nag-iisang bahay dito malapit sa ilog. Napakaganda ng mga pananim nila sa paligid. Iba-iba na ang topic natin sa voice over na to. Ayun naman inapansin ko lamang at ako'y natutuwa. Naiinip na din kayo sa biyahe namin. O naka fast forward pa yan ha. Literal na napakabagal namin talaga dyan. Pero nakarating din naman kami ng ligtas. O ipiplex ko nga itong bugres ko sa inyo. Kapit na kapit din siya dyan dahil takot din siyang mahulog. At naku, tawang-tawa nga siya dyan at gustong-gusto niya na nga mamitas ng mais. Pero sabi ko nga sa kanya dyan na wag niyang pakikialaman ng mais dahil napakamahal ang kilo niyan mga mare. At kitang-kita nyo nga sa video na yan na hinahawakan ko nga siya pero ayaw niya nga magpakapit. Napaka-independent naman ng batang ito. At finally, andito na kami mga kabogris. At shower out sa aking #1 bashers. Shout out sa'yo, Billy Joe. At kitang-kita nyo nga na sobrang tuwang-tuwa nga dyan ng aking bogris. At itong isang batang ito ay tuwang-tuwa nga din sa sobrang excited. Baliktad na nga ang kanyang damit. Dyan nga sa punong mangga na yan ang napili naming pwesto na magpipiknik nga kami ngayong araw. At saktong-sakto nga ay may malalaki na din bunga itong mangga na ito. Sakto na naman sa bagoong at asin. At hindi na nga nagtagal, syempre lulusong na kami dyan mga mare. At isa nga ako dyan sa lumusong, syempre iiwan ko sa tabi ang aking bogris. Pero syempre hindi ko iiwan mag-isa. Buti na lamang talaga at 3 days ng ate ko ngayon. Kaya siya muna ang nagbabantay sa mga bata habang nangunguha kami ng kabibe. Kinakapa-kapa nga lang namin dyan sa may putik at pag may nakapaka nga dyan bilog, ayun na yun talaga mga mare. Medyo marami din talaga ako nakuha dyan. O siya, patalastas muna. Nung nakaramdam na nga ako dyan ng lamig ay umahon na talaga ako. At sa tingin ko naman na isang ulaman ko na ito mga mare, kaya okay na ito. Sabi nga ng aming tagaluto dyan ay masarap nga din daw ito ihawin. O siya, titestingan nga natin itong ihawin. Nag-ihaw na nga din kami dyan ng mais na dala-dala nga ito ng aming kasama. Doon pa nga daw niya ito kinuha sa kanyang tanim na aming nadaanan. Ay, saktong-sakto talaga na ihawin na itong mais na ito. O diba, sinong aayaw sa mga gantong experience? Big shout out din sa aming tagaluto. Walang iba kundi si Tiyang. Napakasarap niya magluto mga mare. So ayun na nga, ito na ang update sa ating kabibe. Nung nakabulak na nga siya ng ayos, tinuhog na nga namin siya dyan sa stick at ginawang barbecue. At pinigaan ng kalamansi at nilagyan ng asin para may lasa. Sobrang sarap nito mga mare. At fast forward, kinukusina nga nila dyan ng isda na huli ng aming mga lalaki sa lamba. At syempre, meron din kami dito malalaking kalamansi na siyang iaasim namin sa isda. Grabe mga mare, ang sarap dito. At grabe nga sisipag din ng mga lalaki namin kasama manghuli ng isda at maghanap ng ilalahok nga sa kanilang huli. At bulak na nga dyan ng sabaw. Ngayon pa lang natatakam
gutom na ako mga mare. At syempre, uhulog na ang isda. Mga kakaibang isda nga itong nahuli nila mga mare, hindi nga ito tilapia. Basta ang masasabi ko lamang ay mas masarap ito sa tilapia dahil nga malasa ito mga mare, mataba. At hindi nga din siya matinik tulad ng ibang isda. Pagkahulog nga dyan ng isda ay pwede na nga agad hanguin dahil nga sobrang bulak ng sabaw. At dahil nga maraming kangkong sa gilid ng ilog ay syempre ilalagay natin yan sa sinabawan. At pag ganito nga nag-iilog kami, hindi nga mawawala ang bagoong sili at kalamansi. O siya, kain na mga mare! At habang pauwi nga kami dyan, nakakita nga ako ng saging. Hindi ko to papalampasin mga mare. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you to my next vlog.